Hello everyone. Good afternoon, or good morning, good afternoon, and good evening in other part of the world. Nandito naman tayo ngayon na gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, lalo na sa mga tao na nag-support sa aking motivational talk show last night about the Voices of Hope. So maraming salamat po sa ating successful first episode na umabot ng almost 2,000 views. So, maraming salamat. Para sa akin is accomplishment na kailangan talaga yung tinig ng buhay, tinig ng pag-asa, ang tinig ng tagumpay dapat nating marinig sa araw-araw nating buhay. So, nakaka-inspire yung kwento kagabi ni Coach Dave Ballihos na kung saan na-share niya yung life journey niya sa mga hindi nakapanood, na galing siyang isang CPR na galing sa hirap na nagtumikap sa pag-aral mabuti hanggang nagkaroon siya ng scholarship doon sa kanila sa Davao. So, yun talaga yung isa sa mga inspirasyon at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan sa ngayon. So, ngayon guys, I'm so thankful na nung panahon ng kabataan ko, mahilig lang ako manood or makinig pala, mahilig ako makinig sa radyo, sa mga kwento ng buhay, or nakikinig ko pa yung mga kung ano yung na mga message or news. Kung hindi ko akalain na dumating sa point ng life mo, lalo sa life ko, na binibless ka ni Lord na pati yung boses natin, the Voices of Hope, maging instrumento pala ako na magkaroon ng inspirasyon sa invite sa mga guests na yung buhay nila, na ang tinig ng tagumpay nila sa buhay, maari nating i-share, Hello po, kabarte, watching from Bicol region. Maganda talaga yung buhay na meron tayong mga inspirasyon sa mga tao na nagbibigay ng pag-asa. Kasi yung buhay natin, it's not all about money, it's not about all the success. Ang buhay natin is all about our journey, kung paano natin nalampasan yung mga pagsubok, paano natin nalampasan yung mga problema. Kagaya doon sa ni-share kagabi ni Coach Dave Ballihos sa kanyang show, sa show namin, na instrumental ako ng Panginoon na ma-interview siya, na galing sa hirap, nagkabaon sa utang yung mga magulang niya, namatay yung tatay niya na ambush ng NPA, at hanggang nagkaroon siya ng scholarship, hanggang nakapunta sa ibang bansa bilang isang seaman. Pero at the age of 19 years old or 21 years old, na-realize niya na meron pala siyang ibang calling. Siya have another vocation na calling to stay dyan sa Pilipinas, na naging isa sa financial educators. Actually, it's a partner agency ko na sana ako ngayon. So, nakakita niyo ako, nakatuot ako ngayon ng aking professional outfit, dahil rin ako, isa din ako sa business woman na nagbibigay ng kahalagahan ng importante ng paghawak ng pera, na hindi natin natutunan sa ating tahanan o kahit sa eskwelahan, pero dito sa financial education, we just learn how to build our financial foundation, na importante magkaroon tayo ng ipon, magkaroon tayo ng emergency fund, at saka investment. So again, good morning din sa iyo, ka-barter. I'm so glad for watching and for supporting. And sinasuportin kita, kasi lalo na isa sa mga best friend ko, taga Bicol region din, si Annalyn. Pero sa Sorsogon siya. So maganda talaga yung buhay, na life is beautiful if you know how to share your life journey. Na sa buhay, life is not about competition. Hindi tayo nagko-compete sa bawat isa, kundi nagtutulungan at nagsusuportahan tayo. So, isa lang yung sa kwento natin doon sa Voices of Hope 98.4 Love Teleradyo. So, sana abangan nyo pa yung marami nating mga interviews na mangyayari, and I want to inspire our young people, sa ating mga kabataan ngayon, na iba na yung generation natin ngayon, na dapat the young people is the hope of our nation, na dapat yung mga kabataan natin, sila yung maging pag-asa ng ating bayan. So, sa pagiging influencer natin, maging example tayo sa kabataan, kaya binuo namin yung Voices of Hope
Kasi gusto ko mabigyan ng inspirasyon ng mga bata, lalo na yung naninirahan ngayon sa kahirapan, nakaranas ng maraming pagsubok, problema o trahedya sa buhay na hindi ka mawala ng pag-asa. Kasi ang mga kwento ng mga tao na umasenso, nagtagumpay mula sa tinig ng kahirapan papunta sa tinig ng tagumpay at magandang kabuhayan, na kagaya ko rin na galing na ako sa hirap. Kung alam nyo lang na pumunta ako na Amerika, it's only $2 money on my pocket. At saka yung palipat-lipat din kami ng tirahan noon kasi nakatira lang kami sa tabing ilog noon na hindi namin sarili pang lupa. So, ang hirap ng panahon na yun na wala kami nakatapos ng college sa amin noon. At ako pa yung pangalawa sa panganay. Ang kuya ko nag-asawa ng maaga. So, parang inisip ko talaga sa buhay ko na darating ang panahon na hindi lang po akong ordinaryong tao. Magsumikap talaga ako para sa kinabukasan ng ating pamilya, sa aking mga kapatid. Kaya nung nabigyan ako ng chance na makapag-aral ng college at maging scholar noon sa Pilipinas, ginawa ko talaga yung lahat. Yung unang sweldo ko po, alam mo kung alam nyo, binili ko po ng roof ng bahay namin. Kasi tumutuloy yung bahay namin. Yun talaga yung unang sweldo na ginawa ko ng panahon na yun. At saka binigay ko sa nanay ko. At saka ng panahon na nakatira ako sa Maynila, nagtrabaho ako doon. Kasi from Bacolod City, ako lumipat ako ng Maynila para magtrabaho para mas malaking income. 90% of ng sweldo ko binibigay ko talaga sa nanay ko. Kasi namatay din ang tatay ko eh. So kaya kung napanood yung radio namin show kagabi, na something similar ang kwento ko kay Dave Vallejos. Ang kinaiba ko sa kanya kasi ako umasinso dahil sa ibang bansa. Siya naman umasinso mula sa pagiging OFW, bumalik ng Pilipinas. Pero we have the same mission in life. How to educate people financially, especially dyan sa Pilipinas. So, I've been part of the IMG din. And dito sa Amerika, I'm part of the World Team Builder. And the same time, kasi guro talaga ako dito sa Amerika. At salamat sa Panginoon. Dahil sa sariling sikap ko, naging teacher din ako dito na dito ako nakapag-aral at nagkaroon po ako ng scholar. At saka, sa nakalam ng kwento ko, naging magna cum laude. At saka dahil doon nakabuo ako ng foundation, yung Women of Hope Foundation, na kung saan nakatulong kami, 8 ng college student na patapos namin, sa awa ng Diyos being the instrument. Kaya, yun sa mga charity work ko na ginagawa na bawat sweldo ko talaga nakalaan yung iba para sa mga bata. Kasi I'm so blessed kasi dito sa Amerika, yung mga anak ko naman mga scholar and the same time nasa military. So, kaya at the same time wala naman akong apagastusan dito masyado ang sweldo ko for myself and to help people. Kasi alam ko yung buhay natin, life is too short. Kailangan gamitin natin sa tamang paraan ang pagtulong. Kasi the more you share your blessing, the more ka i-bless ni Lord. Kaya God, maraming salamat sa inyong lahat sa nag-support sa aking My Voices of Hope at 98.4 Teleradyo at sa aking mga content creator at designer na nag-support sa akin, kay Deji Lynn, pasalamatan ko lahat. At saka Team Women of Hope na palagi silang sumusuporta sa akin, lalo na sa aking mga beneficiary dyan sa GR Torres Elementary School sa Bacolod City na makatanggap naman sila ng school supply this month of July, and sa every year namin na pagbigay sa kanila ng regalo para pag Christmas time sa mga bata. Kasi isa din yan sa aking advocacy sa buhay, na life is too short, kailangan maging magandang example tayo sa mga kabataan, especially for the next generation to come. Kaya yun talaga yung inaano ko, lalo na sa kababaihan, na manatili tayo maging humble sa buhay, manatili po tayo na simple lang, hello po Mama Rod or Papa Roderick is watching mga classmate ko ng high school, nandiyan na nanood. Kilala nila kung sino ako kasi high school pa lang ako, kilala na ako sa mga kaklase ko na bilang kapitana. Kaya tawag na sa akin si Kap. Ako si Kapitan Ana nung high school kami na, kasi alam nila mahilig ako tumulong. At naging presidente din ako sa classroom namin at saka pinagkatawalaan ng teachers namin. Kumaga lumaki talaga ako na kahit mahirap kami, naging leader ako at naging organizer, na hanggang ngayon yung mga kaklase ko, basta meron lang ako, hindi ko naman sila pinapabayaan. I always supporting them, lalo na pag may mga event kami sa school namin at saka sa alumni namin. And yes, Papa Rick and Mama Rod watching, I'm praying for you
hopefully one day, mga kaklase ko, magkita din tayo. Alam ko may gitna tayong 51, 52, pero sa ating lahat, doon lang ako believe sa aking mga classmates sa high school na karamihan sa amin galing sa hirap. Kahit ano man narating namin ngayon sa buhay, we still humble and simple. Kung makita kami walang kayabangan, walang lahat, walang kaartihan, yun talaga ang pinaka-importante. We always share our blessing at nagtutulungan po kami. Kaya yun ang pasalamat ako sa aking mga kaklase sa high school kasi mababait sila at nagtutulungan kami yung respeto at pagmamahal sa bawat isa mulang, my God, mulang 1990 until now, it's already like 35 years na mga kaklase ko na hanggang ngayon mahal na mahal pa rin nila yung kapitana nila. Ako si Kapitana Ana na kilala ng panahon ng high school kami na yun talaga yung code name ko sa school namin, Kapitana. So, hindi naman ako naging kapitana dito sa Amerika pero naging isa ako na sandalan bilang isang philanthropist na makatulong sa mga kabataan lalo na yung mga naghihirap at saka sa pagtuturo ko rin dito, you know. Kasi hindi madali maging guro sa Amerika. Maraming mga pagsubok, mga challenge, but I'm so blessed, you know. Again, kay patuloy nyo suportahan ang ating Voices of Hope 98.4 FM Teleradyo na ang tinig at or boses ng kahirapan na ngayon nagbibigay ng boses ng tagumpay. Kaya marami pa tayong magagandang kwento na naka-line up na ang success ng tao, hindi lang sa mga tao na pumunta ng ibang bansa, ang success ng tao depende sa ating sipag at tiyaga. Kaya ako saludo ako sa taong nagsusumikap, kahit sa Pilipinas ka, kung may narating ka man o wala, basta importante maging totoo ka at tapat ka sa sarili mo, at saka pahalagan nyo yung pamilya nyo, kasi sila yung maging gabay at kasama mo sa buhay, lalo na yung mga anak nyo. So again guys, thank you so much. Nandito na ako sa aming tirahan. Maraming salamat sa inyong lahat at saka I'm so blessed, thankful sa mga support nyo na ginagawa. Hindi ko man kayo nakita, hindi ko man kayo nakilala personally except sa mga classmate ko na nanood. Mega shout out to Roderick and Mama Ruda na napakabait ng mga kaklase ko yun kasi sila yung love team namin back in the 90s or back in the 80s to 90s kasi sila yung love team na nagkatuluyan kaya R&R, paborito ko yung couples na yan at saka I love my classmate, mababait lahat, mahal din nila ako. So guys, thank you so much, a mega shout out to everyone.